Oh, may dagdag na bala, mga kababayan, para sa impeachment case na pwedeng i-file kay Inday. Ito ngayon yung balita, mga kababayan, sa Politico News. Trillanes reveals another impeachable offense of the Vice President ni BP Sara. Yan sabi dito sa interview ng Politico News kay Trillanes. Magdagdag bala, Trillanes reveals another impeachable offense of BP Sara. Tapos, talagang ang direksyon ni Inday, mga kababayan, para hindi siya ma-impeach, mag-resign na lang talaga para pwede pa siyang kumandidato. Kasi pag na-impeach siya, mga kababayan, wala na siyang chance na makabalik pa sa pwesto sa anumang posisyon sa gobyerno. Disqualified na siya. So, ang pwedeng gawin ni Inday, mga kababayan, na opsyon ay mag-resign siya, magpahinga na muna. Palamig muna siya, mga kababayan. Mag-full-time na muna siya sa Kingdom Nation. Anyway pa, mas matimbang sa kanya, mga kababayan, si Pacquiao kaysa sa ating mga mamamayang Filipino. Yan mismo yung sabi niya. Nandun siya para suportahan, magbigay ng support sa Kingdom Nation. Ni minsan, hindi nabanggit ni Inday yung kalagayan po ng mga nabiktima ni Pacquiao, yung mga sexually abused and victims of human trafficking. Never na-mention ni Inday. Basta grabe ang kanyang pagsuporta sa puganting si Pacquiao. Yun ang malinaw sa kanyang mensahe, mga kababayan. O ngayon, nadagdagan yung kanyang problema with this statement na galing, mga kababayan, kay Trillanes. Pakinggan natin ang interview. Ay, hindi man pala ito interview, mga kababayan. Information man lang galing kay Trillanes. Ito yung naging post, mga kababayan, ng dating senador kahapon. In addition to the 125 million confidential fund misuse, Sara committed impeachable offenses, bribery, corruption, when she accepted in cash 2 checks. Kinubra niya daw worth 14.4 million pesos from drug lord associate of Michael Yang when she was still mayor of Davao City. Yes, sabi po ng mga nakabasa ng post ni Trillanes, sabi ni Malo Inocencio Joseph, impeach Sara now. Sabi ni Edgy Williams, ipa-impeach na din po yan. Sabi ni Lynn Simangan Ledesma, impeach ASAP. Sabi ni Mides Bulls, yes to impeach or to impeachment. Sabi ni Larry Leong, impeach. Lahat pabor po sa impeachment. Si Milia Plops, impeach her now. Clax Plitora, impeach and indict. That should be done quickly. Sabi ni Philip Vicencio, unti-unti nang nabubulgar. If it is ground for impeachment, then so be it. Sabi po ni Reza Villalba Manahan, BP, inappropriate behaviors in the House of Representatives, Congress, in the House of Senate must be stopped. Sabi ni Jimmy Marcelo Constantino, please spill more. It's actually doing justice for you and every Filipino that deserve release from the clutches of deception, greed, lust for power that pervaded the Duterte misadministration. More power to you, Senator Sani. Sabi ni Antoine Mark Fournier Labutay, ituloy na natin ito para matapos na ang mga Duterte sa Davao at tumahimik na. The ex-president's so-called populist government was an absolute farce that belittled the intelligence of the people. Sabi ni Elia Maambong, she is displaying arrogance, power-tripping. Indeed, she is not qualified to her position, more so to be president. Sabi ni Riley Kabantay, uneducated, untouchable. This is dangerous. She is a danger to the youth. Never again. Sabi ni Froilan Villapando, she meant like it.
but that's the best things to do. Shiminit. Sabi ni Charito Cristobal after the Senate hearing where Sara Duterte Carpio showed her true colors, there's no chance she will have the highest post in 2028. Sabi ni Ivan Vibal, biggest syndicate in the Philippines ang pamilya. Sabi po ni Wilfred Rafanan, if she committed a crime, she should be punished to the fullest of the law. Sabi ni Nelson Sudela, impeach Sara Duterte to ICC, Kibuloy to FBI, Aguirre to Wig Parlor. May ganon. Sabi ni Eugenia Sikad Malyari, ipa-impeach na si Sara, ipinagtatanggol niya pa yung fugitive pastor na si Gibbs. Sabi ni David Sumak, and she will be soon in handcuffs like her father once it is proven. A family that commits crimes together goes to jail the same way. Sabi po ni Raul Reyes Roluma, I pray that the good former Senator Trillanes may file a plunder case to the present incompetent and corrupt Vice President. Yan po, lahat yan impeach Sara. Yes, impeach. Lahat yan impeach po. Ang daming gustong ipa-impeach na po si Inday. Kita ninyo? Lahat sila, mga kababayan, ang dami-dami. Kasi na-discovery na nila kung ano yung totoong kulay, mga kababayan ni Inday. Lahat yan impeach Duterte. Yes, impeach, impeach, impeach. Lahat impeach. Ang dami-dami. Conforme sila. Approve nila ang impeachment na dapat i-file na, mga kababayan, sa Congress. Kita ninyo? Napakarami ang gusto nang i-impeach si Inday. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang nagbaon man lang kay Inday yung sarili niya, self-destruction ang ginawa ni Inday. Ito pa, sabi dito sa Politico News, maraming problema. Sara Duterte left DepEd in crisis, sabi po ni Franz Castro. So para mawala na yung problema, mga kababayan, ng ating bansa, mabawasan yung problema, dapat mag-resign na po si Inday or i-impeach si Inday. Kasi imbis na tumulong, nanggugulo. Pero sumusweldo siya sa gobyerno, mga kababayan. So sabi po ni Franz Castro, Vice President Duterte, Sara Duterte left the Department of Education in crisis, placing an undue burden on her successor, si dating Senador, now Secretary Sani Angara. During Monday's deliberation of the proposed 793.18 billion pesos na budget ng DepEd and its attached agencies for 2025, Castro took a swipe at Duterte's failure to resolve the problems in the public education sector. So sabi niya, in fairness naman po kay Secretary Angara, teacher pa lang ako, talagang malalim na ang pinagsamahan ng ACT teachers at ni Secretary Angara. Si Secretary Angara, very accommodating. Ang mga bills sa salary ng mga teachers ay talagang sinusuportahan niya. Ngayong secretary na siya, mukhang mas maganda ito kaysa noong nakaraan. Kaya lang, Mr. Chair, nakakalungkot po, medyo iniwan siya ng maraming problema ni Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo na po itong matatag curriculum. Castro said, Duterte's matatag curriculum has placed significant strain on high school teachers who are currently handling 7 to 8 teaching loads per day, with each class lasting 45 minutes. Talagang minamaximize ang 6 hours, sabi po ni Castro. Iniwan kayo ng nakarang administrasyon ng ganitong problema. Ngayon, yung mga teachers talaga natin problematic dito.
sobrang pahirap itong matatag curriculum. So ang problema talaga po, yung pag-upo ni Inday. Imbis masolve yung problema, dumagdag yung problema. Angara said, a department order is being drafted to introduce changes in the matatag curriculum. Nakikinig po kami sa hinaing ng ating mga teachers, sabi po niya. Castro also raised concerns about DepEd's computerization program. Medyo mahalaga sa akin ito, Madam Chair and Mr. Secretary, dahil gusto nating mabigyan ng laptop, mga computers ang ating mga teachers. Noted Castro, citing the COA's audit findings on delays, non-delivery, and inefficiencies within the program, particularly the mishandling of DCP packages. The Lady Solon also noted the unpaid remittances totaling over 5 billion pesos to various entities including the Bureau of Internal Revenue, Government Service Insurance System, Philippine Health Insurance Corporation at yung Pag-ibig Fund. Mahalaga po itong GSIS dahil pag na-late ang remittance ng premium loan sa GSIS, ang tatamaan ng mga interest ay ang mga teachers o ang mga non-teaching personnel, sabi po niya. Kung hindi nababayaran sa tamang oras, meron ng interest in surcharge against the account of the teachers or the non-teaching personnel. She added, Angara said, DepEd is addressing the COA observations. Garos walang contribution si Inday. Kung mayroon man siyang ginawang inintroduce na matatag curriculum, imbes na nagbigay solusyon sa problema, nagpabigat pa sa problema ng mga teachers. Baliktad yung epekto, tapos bagsak tayo sa PISA. Ganon kalala, mga kababayan. Ang mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.